Anong pangalan ng babae na yon? Chase. Tinignan niya si Trisha na ngayon ay sumasayaw, habang hawak nito ang leeg pababa sa dibdib at balakang. Nakagat niya ang labi. Ngayon lang siya nagkaroon ng interes sa isang babae. At ngayon lang niya ulit naramdaman ang pag-iinit ng kanyang katawan dahil sa isang babaeng lasing na sumasayaw sa gitna. Si Trisha yan bro. Huwag ka dyan, broken-hearted. Natatawang sabi ni Chase. Uminom siya ng alak at pinakatitigan ng katawan ng dalaga. I don't care. Wala akong pakialam. Gusto ko lang siyang lapitan. Ngumisi si Chase. Kung sa bagay, kaya mo naman tapatan ng modelo niyang ex-boyfriend. Samantala, ninanamnam naman ni Trisha ang musika habang sumasayaw. Hindi niya akalain na masisira siya sa mga malalaman niya. Hindi siya makapaniwala na sa ganda niyang ito lolokohin pa rin siya ng isang lalaki. Oy Trisha, tara na, maglalaro pa tayo. Sabi ni Avon. Ano naman yung larong yan? Sumasayaw pa ako, di ba? Inis niyang tanong sa kaibigan habang naglalakad pabalik sa sofa. Tumawa si Avon at hinawakan ng kamay niya. Ang OA mo ha? Siyempre maglalaro tayo para naman hindi mo na maisip si Charlie. Anong laro? Pagod siyang umupo. Ngumisi ang kaibigan niya si Megan. Truth or dare? Sa loob ng mismong bar, dito magaganap yung dare. Pumayag na lang siya sa gusto ng mga kaibigan at uminom ng alak. 5 silang babae. Ito rin ang kaibigan niya. Isa siyang interior designer ng isang sikat na kumpanya. Sikat siya dahil sikat ang boyfriend niya. Pero dahil naghiwalay na sila, marami pang galit sa kanya. Siya na nga itong pinagtaksilan. O game na ah. Nakangising sabi ni Megan. Sakto at ang daming gwapo dito ngayon. Bilis na? Natatawang sabi ni Avon habang naglalagay ng lipstick. Nagsimula na ang laro. Nauna si Charity sa dare at yun ang pinili nito. Naghiyawan silang 4 nang mag-lap dance ang kaibigan niya sa isang lalaki habang nakikipaghalikan at gustong-gusto nila ang ginagawa. Namula ang pisngi niya at nagiwas ng tingin. Natatakot siya na baka ganun din ang gawin niya kung sakaling dare ang mapili niya. Sarap? Natatawang sabi ni Charity habang inaayos ang buhok nitong kulot. Ikot niya na yan. Ani Amanda na handang-handa na. Napapikit siya na sa kanya huminto ang bote. Naghiyawan ang kanyang mga kaibigan kaya idinilat niya ang mga mata. Napanguso siya at umayos ng upo. Dare ka na! Nanlaki ang mata niya. Pala desisyon ka ha? Kasi ang itatanong lang namin, kung virgin ka pa ba? Siyempre ang sagot mo oo kaya sige, dare na. Pinanlakihan niya ng mata ang mga kaibigan. Ayusin niyo ah. Tumingin sila sa kabilang lamesa. Ngunit para siyang naiihis sa kaba. Tumawa si Charity at may itinuro sa kung saan bago sila lumapit sa kanya. Lapdan sa isang gwapo, yung hot dun no? Yung lalaki na nakasuot na itim na polo. Dun sa kabilang lamesa. Halos pabulong na sabi ni Avon. Pagkatapos, nagtaas siya ng kilay at inayos ang buhok niya. Ngumisi si Avon at tinuro ang labi. 5 minutes. Go masikip namin kaibigan? Sigaw ni Amanda at tinaas ang baso ng alak. Hindi pa naman siya lasing, kaya naman taas na siyang naglakad patungo kay Edmond na nagangat ng tingin sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng panginginig ng tuhod. Ngunit hindi niya na yun pinansin. Tinignan niya ang mata nito bago siya sumampas sa handungan nito dahilan para magtaas ito ng kilay. Dare lang, makisama ka. Bulong niya dito. Dare? Tanong nito at hinawakan ng bewang niya. Ngumiwi siya. Lap dance. Nagsimula na niya igiling ang katawan. At nakita niya ang kislap ng pagnanasa sa mga mata nito. Dahilan kung bakit nagiinit ang kanyang katawan. Hinawakan nito ang balakang niya at nagdikit ang labi nilang dalawa. Tila para siyang nagsisi sa ginawa. Dahil para na siyang nababaliw sa hindi malamang dahilan. Napadaing siya at hinalikan pa ang labi ni Edmond.
You're good at this, huh? Bulong nito at mas lalong dinikit ang katawan sa kanya. Bumitaw agad siya at napamura. Mabilis siyang tumayo, kahit pa gustong-gusto ng katawan niya ang ginagawa. Oh my gosh! Nanatiling nakatingin sa kanya si Edmond. Nakita niya ang pagtatagis ng panga nito. At ang kanina mapulang labi, mas lalo atang pumula sa ginawa niya. Edmond, ikaw pala yan? Gulat na sabi ni Avon. Tresha, sa kabilang lamesa hindi dito. Sa sobrang kahihiyan na nagawa niya, umalis na lang siya doon. Nakakahiya dahil basang-basa siya. At hindi siya makapaniwala na hindi agad siya bumitaw. Napainom siya ng alak at hinintay ang mga kaibigan niya na tumatawa at nakatingin sa kanya. Galing mo dun ah? Sarap ba? Tanong ni Avon. Umirap siya at kinagat ang labi. Hindi niyo man lang ako pinigilan? Talagang nanood lang kayo? Hindi naman namin alam na si Edmond pala yung nilapitan mo. Ang sabi namin yung nasa kabilang lamesa. Pero, well, sarap na sarap siya sa'yo. Sabi ni Charity. Balita ko umalis. Sumakit ata yung puson. Natatawang sabi ni Amanda. At marahang tinapik ang pisngi niya. Ganyan nga. Mag-explore ka, Trisha. Hindi lang sa isang lalaki iikot ang mundo mo. Nakita niya ang pagbalik ni Edmond at may kinausap na waiter na napatingin sa lamesa nilang magkakaibigan. Nakita niya ang pagsulyap ng binata sa kanya. Kaya umiwas siya ng tingin dahil bakas pa rin ang galit sa mukha nito. Kanina galing? Biglang tanong ni Avon sa waiter nang biglang naglapag ng 4 na mamahaling alak. Kay Sir Edmond po lahat yan, bayad na rin. Huh? Tinignan siya ni Queenie. Bagong umisi na nakakaloko. Sige, salamat, pakisabi sa kanya. Napailing na lang siya at natawa. Hindi niya alam kung paano kakalimutan ng lalaking yon. Uminom na lang siya ng alak. Hanggang sa sumapit ang madaling araw, naubos nila ang alak na binigay ni Edmond. Uwi na ako. Kaya mo ba mag-drive? Tanong ni Amanda. Ngumiti siya at tumango. May trabaho pa ako bukas. Humalik siya sa mga kaibigan bago umalis. Naglakad siya kahit pa umaalo na ang kanyang paningin. At nagpapasalamat siya nang may umalalay sa kanya palabas. At nakasakay siya ng ligtas sa kotse niya. Kahit masakit ang ulo, maaga pa rin siyang pumasok at inasikaso ang mga naiwan niyang trabaho. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, pumasok siya sa isang malaking kumpanya at nakuha siya bilang interior designer. Hindi niya sinayang ang pagkakataon kaya mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Pakidala na lang to sa opisina ni Sir Chase. Final design? Tanong ni Amanda. Oo, mabuti at natapos ko pa rin yan kagabi. Tumawa si Amanda at napailing. Ang tibay mo talaga, no? Ngumisi lang siya at inayos ang pagkakatali ng kanyang buhok. Huminga siya ng malalim at agad na alala si Edmond. Kaya mabilis niyang pinilig ang ulo at nag-design sa kanyang sketchpad. Maya-maya lang bumukas ang elevator. Muntik na siyang mapamura na makita kung sino yon. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng magandang interior designer para sa'yo. Sabi ni Chase. Sure, Chase. But I have one woman in mind. Sabihin mo lang sa akin at ako nang kakausap. Umiwas siya ng tingin at kunwari inabala ang sarili sa trabaho. Kahit paramdam niya ang tingin nito sa kanya. Napalunok siya nang makita ang makintab nitong brown shoes. At naramdaman niya ang paghawak nito sa backrest ng upuan niya. Dito ka pala nagtatrabaho? Sabi ni Edmond. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang pinaglalaroan ang ballpen. Nabitin ako kagabi. Gusto kong ulitin. Bulong nito. Nanlaki ang mata niya at nagangat ng tingin. Iba rin ang bibig mo, no? Ngumisi si Edmond at tumayo ng tuwid. Sobrang broken-hearted mo kagabi. Parang gusto mo nang ibigay ang sarili mo sa akin. Gusto niyang sapakin ng binata dahil ramdam na ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Mabilis din ang paghinga niya habang nakatingin sa binata na may nanguuyam na tingin.
It was a dare. Wala lang yun sa akin. At alam kong ganun din yun sa'yo. Aniya, para pagtakpan ang nararamdaman. You gave me a hard time. Pati sa pagtulog ko hindi pa rin mawala. Anong gagawin mo ngayon? Kung gusto ko pa. Tanong ni Edmond. Maghanap ka ng ibang babae. Isa pa, hindi naman mahirap sa inyo maghanap ng babaeng pampainit ng kama, di ba? Galit niyang sabi. Niloko ka lang? Tingin mo? Ganon din ako sa ex-boyfriend mo? I want you, Trisha. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng balakang niya. Makapaglaro ka sa akin. Nanlaki ang mata niya na humaplos ang palad nito sa kanyang pang-upo. Dahilan para makaramdam siya ng kakaibang kiliti. Tinignan niya si Edmond na naaaliw na nakatingin sa kanya dahil sa kanyang reaksyon. What do you want, Trisha? And what do you think? Hindi ba masigit pa ako sa modelo mong ex? I made sure of that. Bulong nito sa tenga niya. Stop it. Pabulong niyang sagot. Ano sabi mo? Dumapo ang kamay nito sa gitnang bahagi ng hita niya. More? You said more? Gusto mo na ba makapaglaro sa akin? Tinulak niya ang lalaki na nakangisi at natutuwa sa reaksyon niya. Galit niyang tinignan nito at mabuti na lang tumating na ang boss niya, pero hindi pa rin siya nito tinatantanan. Nakita niya ang nang-aasar na tingin ni Amanda sa kanya, kaya umiling siya. Mabilis niyang dinampot ang bag at agad nagpaalam. Gosh! Pinaypayan niya ang sarili habang nakasakay sa elevator. Ganon din sa mga sumunod na araw, dahil panay ang bisita ni Edmond at panay rin ang pangungulit nito sa kanya. Napailing na lang siya nang matapos ang presentation niya. Nakasunod pa rin sa kanya ito. Let's have a dinner. Pwede ba? Tantanan mo nga ako. Umirap siya. I don't want to. Kahit ano sabihin mo, hindi kita tatantanan. Kagagaling ko lang sa breakup. Ayoko magkaroon ng kung sino. Iritadong sabi niya at huminto sa kanya lamesa. Kasi mahal mo pa? Nakangiwing tanong nito. Nanlaki ang mga mata niya at tinignan ng binata. Fine. One dinner, Edmond. Tinapos niya ang lahat ng trabaho. Inalala ang magiging dinner nila ng binata. Iniisip niya kung magandang gawin ba yon, na makapag-date siya sa isang lalaking hindi naman siya kilala at hindi niya rin kilala. Naisip niya rin kung wala na ba talagang pakialam sa kanya si Charlie? Gusto niyang matawa ngunit naisip niya na kung kayang magloko ng lalaking yon, kaya niya ring humanap ng kapalit. Uwi ka na? Tanong ni Amanda. Yes, may pupuntahan lang ako. Date? Umirap siya at napailing. Bye, Amanda. See you tomorrow. Sumakay na siya ng elevator. Nakita ang suot niyang off-shoulder dress na hanggang ibabaw ng tuhod niya ang haba. Naka-messy ba ng buhok niya at may makeup din ang kanyang muka, kaya satisfied siya sa kanyang itsura nang makalabas ng elevator. Dumiretso siya ng lakad papunta sa labas. You're gorgeous. Tawag ni Edmond. Saan tayo? Nagpa-reserve ako ng magandang restaurant para sa ating dalawa. The flower in the backseat is for you. Napakurap siya at agad na sumakay. Kinuha niya ang bulaklak at napangisi na lang at pinanood si Edmond na abala sa pagmamaneho. Ngumuso siya dahil hindi naman pala masama ang ginagawa niya. Isa pa break na rin naman sila ni Charlie. Kaya pwede niya nang gawin lahat ng gusto niya. Nasaan ang mga tao? Tayong dalawa lang ang nasa restaurant na to. Napanganga siya at nakita ang isang set ng lamesa. Wait, ang mahal magpa-reserve ha? Ngumiti lang ito at pinaghila siya ng upuan. Ang restaurant na ito ay the best sa paggawa ng steak. I reserved this because I know you like steak. And how did you know that? I saw your social media. Nagkakrave ka kagabi. Kaya naisip kong ipa-reserve ang restaurant na ito para sa'yo. Napakurap siya at di makapaniwalang napatingin sa binata. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, kaya naman napalunok siya at nangunot ang noo. Iniisip niya na lang na playboy ang kasama niya at hindi siya pwedeng mahulog dito. Anong kailangan mo sa akin? Ang kapal din talaga ng mukha mo magpakita dito sa kondo ko. Galit niyang tinignan si Charlie na bumisita pa talaga sa kondo niya 10 oras ng gabi. Lumabas siya at sinarado ang pinto
habang matalim na nakatingin sa lalaki. Gusto ko lang na mag-usap tayong dalawa. Humalukip-kip siya. Para saan? Para ipamukha sa akin na may bago ka na? Nakita ko na, Charlie. Nakita ko na lahat ng ginagawa mo at oo, nasaktan mo na ako. Hindi ko sinasadya, okay? It's just that she's good. Lalaki ako, Trisha. At may pangangailangan ako hindi mo maibigay kaya I choose her. At iniwan mo ako para doon? 4 years. 4 na taon tayong may relasyon? Tapos tatapusin mo lang dahil dyan sa pangangailangan mo? I'm sorry, okay? Ngumisi siya. Alam mo, masaya rin pala na nawala ka sa buhay ko kasi alam mo, wala kang kwenta. Tama nga mga kaibigan ko. Hindi iikot ang mundo ko sa lalaking katulad mo. Sa sumunod na araw, mugto ang mga mata niya habang abala sa trabaho. Panay ang text ni Edmond ngunit wala siya sa mood para kausapin ang binata. Huminga siya ng malalim at natigilan nang makita ang binata na naglalakad papunta sa kanya habang dala nito ang isang paper bag na naglalaman ng pagkain. Anong ginagawa mo dito? Tinignan niya ang mga taong nakatingin sa kanila. Bago, ibinalik ang tingin sa binata. Lunch? And may meeting ako kasama si Chase. At ano naman ang gagawin ko doon? Pwede ba tigilan mo na ako? Natigilan siya ng yumuko ito at hinalikan siya sa labi. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak sa upuan. Hindi niya alam kung ba't imbes na lumayo, hinabol niya pa ang labi nito. Dahilan para maitulak niya ang binata na nagtaas ang kilay. You like my kisses? Nagkita kayo na ex-boyfriend mo kagabi? Napalunok siya dahil pakiramdam niya, basa na naman ang panty niya. Dining-istok mo ba ako? Ha? Tsaka hindi. Hindi ko gusto, no? Nauutal niyang sagot. Pilit pinapaniwala ang sarili na hindi niya gusto ang lalaki. I have my own ways, Trisha. Nagkita kayo? Ano sinabi niya sa'yo? Gusto niya magkabalikan kayong dalawa? Galit na tanong nito. Di ko siya babalikan. Umirap siya at hinablot ang paper bag. At ikaw naman, ayoko nakikita yung pagmumukha mo kaya umalis ka na. Nagtatagis pa rin ang panga nito habang hawak ang hita niya. Susunduin kita pagkatapos mo. Sa kondo tayo. Hindi niya na talaga alam ang ginagawa nito sa kanya at sa kanyang sistema. Wala siyang planong makipag-ugnayan sa mga lalaki. Pero mukhang exception si Edmond. Dahil ilang araw na rin sila nagkikita at ilang araw na siya nitong hinahalikan sa iba't ibang parte ng katawan niya at hinahawakan na para bang pagmamay-ari siya nito. Uy, paano ka mamaya? Ang daming reporters sa labas. Nabalitaan nila nagkita kayo ni Charlie. Sabi ni Amanda. Natigilan siya at napalunok. Hindi ko rin alam. Humingi ako ng tulong sa boss natin. Pero sabi niya, may tao na rin na naka-assign doon. Tinignan siya nito. Si Edmond kaya? Ano namang kinalaman niya dito? Alam mo, Trisha, bihira na lang kita makita umiiyak o kaya naman malungkot. Dahil ba yan sa kanya? Sinundot ito ang tagiliran niya. Nakuha niya na ba yung V-card mo? Hindi, no? Namula ang pisngi niya. Sa bagay, gwapo si Edmond pero pribado ang buhay. Minsan, try mo rin mag-search tungkol sa kanya. Nang matapos ang trabaho, nagulat siya na makalabas ng elevator. May 10 kalalakihan na malalaki ang katawan na naghihintay sa kanya. Napaatras siya dahil tama nga ang sinabi ng kaibigan niya. Maraming reporters sa labas at uhaw sa magiging sagot niya sa mga tanong ng mga ito. Ma'am, dito po tayo dadaan. Sino po kayo? Napagutusan lang po kami para makasiguro na ligtas kayo makakarating sa kotse ni Sir Edmond. Sagot nito. Namamangha niyang tinignan ng mga ito at kalaunan sumunod din siya. Habang naglalakad may humawak sa kanyang bewang. Nakita niya si Edmond na may kausap sa cellphone bago siya kindatan at alalayan sa paglalakad. Natawa siya at napailing na lang hanggang makasakay sila ng kotse. May sarili kang gwardya? Tanong niya dito. Yes, pinadala ko sila para alayan ka dahil late ako makakababa. Ang yaman mo pala, no? Magkano kaya sweldo nila? Tumawa lang si Edmond at niliko ang kotse. Magluluto ako sa kondo. Anong gusto mo? Any Italian food. Okay, I will do that for you. Maging sa condo unit nito napapanganga siya.
Nag-iisa lang kasi ang unit sa pinakataas na building, kaya naman na makapasok hindi niya maiwasang matigilan at pagmasa ng bawat sulok nito. Sa'yo lahat ng to? Yes, I live here. Ako ang gumawa niyan. Tukoy nito sa ilang paintings. Wow, magaling ka palang mag-paint. Natigilan siya ng maramdaman ng pagyakap nito sa likuran niya. Nahagat niya ang ibabang labi at itinagilid ang ulo para bigyan ng daan ng labi nito sa leeg niya. Bumuntong hininga siya dahil sa kiliting nararamdaman. We can spend our night here. Bulong ni Edmond. Okay. Nasaan ang kwarto mo? Ang lagkit ko. Tumawa ang binata at pinakawalan siya bago alalayan sa isang hallway. Nasa closet ang mga damit. Magluluto lang ako. Humarap siya sa lalaki. Nakitang nakatitig ito sa kanya. Ang gwapo talaga nito at kapag tinignan, talagang kitang-kita ang kayamanan sa buong katauhan nito. Natigilan siya na lapitan siya ni Edmond at marahang halikan sa labi. At sa pagkakataong yon, buong puso niya itong tinanggap. Feel at home, Trisha. Malambing na sabi nito. Wala kang babae dito? Tanong niya at biglang nahiya. Naaliw siya nitong pinagmasdan. Hindi ako nagdadala ng babae dito. Madalas sa VIP room lang ng bar. Pwede mo rin isipin na espesyal ka kaya ka nandito. Ang yabang. Tumawa siya at napailing. Wash up and I'll wait for you in the kitchen. Nakangising sabi ni Edmond at agad tumalikod sa kanya. Itong kaibigan natin, hindi na natin nakikita. Ibang level na ata ang relasyon nila ni Edmond o baka naman mas higit pa doon? Umirap siya sa kawalan habang nakaupo sa isang mamahaling upuan ng coffee shop. Day off niya ngayon kaya sumama siya sa mga kaibigan na ilang araw na siyang niyayayang lumabas. Dahil lagi silang nakikita ni Edmond. Kaya hindi siya nakakasama sa mga ito. Assuming kayo maraming nakakakita sa inyong dalawa Hindi mo ba kilala si Edmond? Kilala yan kahit saan magpunta Isa pa batang CEO kung tawagin. At madalas ding nasa party kaya naman kahit saan ka lumingon at magtanong, alam nila kung nasan yun. Sabi ni Avon, Really? Very private ang pamilya ni Edmond. Tahimik na nag-aasikaso ng negosyo tsaka very conservative din ang mami nun Kaya pili lang ang babaeng tinatanggap. Bigla ay naiilang siya at napalunok. Dahil iisipin niya pa lang na hindi siya matatanggap ng ina nito, kinakabahan na siya. Uminom siya ng kape at bumuntong hininga. Ba't nga ba niya iniisip ang mga bagay na yun? Ano ba niya si Edmond? May nangyari na ba sa inyo, Trisha? Tanong ni Charity. What the hell? Inis niyang bulyaw sa kaibigan. Ang babaeng to, kala mo ngayon lang nakarinig ng ganyang tanong. Tumawa si Charity at nagtaas ng kilay. Ano, meron na? Wala. Nagde-date lang kami. Kung date ba ang tawag niya dun. Natawa si Amanda at ngumisi. Alam niyo ba, laging hatid sundo yan si Trisha. Very VIP ang atake palagi sa opisina. Kaya pala hindi natin nakakasama. Tumatawang saad ni Avon at napangiti. Effective ang lap dance. Nag-shopping sila pagkatapos nilang magkape at tuwang-tuwa siya habang daladala ang mga paper bag. Hindi na nga siya gumastos dahil bawat store na pinupuntahan nila ay kilala siya at sinasabi sa kanila na si Edmond na raw ang bahala. Hinayaan niya ang mga bagay na yun at nagkibit-balikat na lang. Nagsalon din sila ng mga kaibigan niya at nagpakulay ng ash gray na matagal niya nang gusto. Si Charlie ba yun? Tanong ni Megan. Oo nga Pwede na pala sila lumabas ng girlfriend niya? Tanong ni Queenie. Umirap siya at agad tumayo dahil tapos na siya. Pero hindi pa man siya nakakatayo, pumasok si Charlie kasama ang babaeng kilala niya sa pangalang Marjorie. Sinundan sila ng mga tao, kaya naman napamura siya sa inis. Agad na umupo dahil kung lalabas siya, dudumugin siya at baka masaktan pa siya. Isang karangalan ng, makapunta kayo dito, Charlie. Sabi ng isang babae. My girlfriend wants her hair colored. Sabi ni Charlie habang hawak ang bewang ng babaeng chinita na madalas itong kapartner sa modeling. Ash gray sana. Malambing na sabi ng babae. Sure, bagay sa'yo. Umirap siya lalo na magtama ang mata nila ni Charlie
na nagulat nang makita siya kaya umiwas agad siya ng tingin. At inabala ang sarili sa panonood sa kaibigan. Naramdaman niya ang tensyon. At nang makitang tumayo na sina Avon ay agad siyang sumunod, ngunit natigilan na magsalita ang babae. Oh, you're here pala. Ayoko na pala ng ash gray dahil ginamit na. I want another color. Arte? Sabi ni Charity. Huwag kang mag-alala, hindi rin naman bagay sa iyong ash gray. Nanlaki ang mata ni Marjorie. Hindi kita nakausap. Ganyan ba ka-cheap ang mga kaibigan mo, Tresha? Hindi ka ba nahihiya na pinapanood tayo ng mga tao knowing na kilala ka nila bilang kabet ng boyfriend ko? Natigilan siya at hindi inaasahan ang sinabi nito sa kanya. Wala siyang alam na ganun pala ang sinasabi sa kanya ng mga tao. Wala siyang idea dahil ang totoo, wala naman talaga siyang pakialam. Pero nang marinig niya mula sa bibig ng babaeng ito at malaman na walang pakialam si Charlie doon, nanikip ang dibdib niya sa sakit. Well, you know what? I don't care. Talaga? O baka naman deep inside nasasaktan ka dahil break na kayo. Nga pala, hindi mo maibigay kay Charlie ang lahat. Is my girlfriend done? Umalingaw-ngaw ang boses ni Edmond sa kung saan. Maging ang mga kaibigan niya ay nagulat at napatingin sa binata na nakahawak na ngayon sa bewang niya. Hindi niya inaasahang darating ito. At nang tignan niya ang labas may mga gwardyo doon na pinapaalis sa mga tao. Edmond, are you done? I miss you. Hinalikan nito ang pisngi niya bago nilingon na nakaawang na labi ni Marjorie. Mabuti na lang pala at dumating ako na maaga. Edmond? Why are you dating her? Tanong ni Marjorie. Why not? Tumawa si Edmond ngunit ang tingin nito ay nagbabanta ng panganib. She's smart, sexy, pretty and mine. Bagay na hindi siguro nakita ng boyfriend mo na ngayon, ay pilit pa rin na ikipagkita si girlfriend ko. Bakit? Nagsisisi na ba siya sa'yo, Marjorie? Napasinghap ang mga kaibigan niya. Ngunit tumawa lang si Charity. Hindi siya umimik dahil gulat pa rin siya na nandito sa harapan niya si Edmond at ipinagtatanggol siya. Shut up, okay? Tumayo si Charlie habang nagtatagis ang panga. Hindi mo kailangang bastusin ang girlfriend ko. Noong binastos si Trisha, sinaway mo ba yung girlfriend mo? Nagtaas ng kilay si Edmond at tinignan na may-ari ng salon. Dodoblehin ko ang bayad ng salon. Ganon din ang kita ng mga empleyado. I want this to band. Nanlaki ang mata niya. Edmond, hindi naman kailangan. Yes, sir. Tumango ang isang babae na sinundan ng isang lalaki na tila kasapi ng LGBTQ. Nabigla na lang lumabas sa kung saan. Ngumiti si Edmond sa nakangangang si Marjorie. At kapag narinig pa kitang pagsalitaan si Trisha, hindi ako magdadalawang isip na i-pull out ka sa modeling kasama yung boyfriend mong cheap. Edmond, tara na. Hinawakan ni Trisha ang braso ng binata dahil nahihiya na siya. Halika na, girls, tara na. Tinignan niya ang mga kaibigan na nakangisi na ngayon. Pakiramdam niya, sumobrang stress na nararamdaman niya. Pakiramdam niya nga kumulot ang buhok niya ng bongga. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ni Edmond at magagawang sumunod ng mga tao sa kanya sa isang salita lang. Hindi ka nila pwedeng saktan hanggat nandito ako. Kapag may ginawa silang masama sa'yo, ako ang unang gaganti para sa'yo. Kahit ilang beses niya nang sinabi sa kanyang sarili na hindi siya mahuhulog kay Edmond, lagi namang palpak ang resulta. Nakanguso niyang tinignan ng ilang article na naglalaman ng iba't ibang impormasyon tungkol sa binata. At nagulat siya nang malamang isa itong zillionaire. Galing sa pinakamayamang pamilya na halos kaswal lang kung maglagay ng ginto sa cabinet. Hello? Sagot niya sa tawag. Teka, ang aga mo naman. Happy birthday. Paus pa ang boses ni Edmond. Napakurap siya at napaayos na higa. Thank you. Ikaw ang unang bumati sa akin. Ilang araw na rin silang magkasama. At ilang beses na rin may nangyari sa kanila pero hindi siya kailanman nagsawa. Parang araw-araw niya ang gusto. Pero ayaw niya naman na maisip ni Edmond na may nararamdaman na nga siya. Natatakot siya sa maraming posibilidad na posibleng mangyari. Pero handa naman siyang sumugal kung kailangan. Really, love? Natatawang tanong ni Edmond. Kinagat niya ang labi at niyakap ang unan. Oo, regalo ko. Aalis pa tayo ngayon? Yes, mag-aanda lang ako.
Just wear sexy clothes. Ako nang bahala sa iba. Makahulugan na sabi ni Edmond. Ikaw talaga? Kinagat niya ang labi at natawa. Pasaway. Maaga pa lang, naligo at nag-ayos na siya. Huminga siya ng malalim at naalala ang mga nangyari sa kanila ni Edmond. Tumawa siya at napailing dahil kahit anong sabihin niya. Nagiging masaya siya at payapa tuwing kasama ang binata. Happy birthday. Naghihintay ang regalo mo. Sabi ni Edmond at tumalik sa labi niya. Saan ba tayo? Sa dagat. Hindi na siya nagulat na makita ang pribado nitong eroplano na naghihintay sa kanila sa likod ng airport pagbaba nila ng kotse. Umupo siya sa loob at naramdaman niya agad ang kamay ni Edmond sa hita niya at ang labi nito sa balikat niya. Talagang nag-effort ka sa birthday ko Di naman kailangan, Edmond. Marahang sabi niya. I want you to be happy. Gusto ko rin na maging espesyal ang araw na to para sa ating dalawa. Ang dami mo na nagagasto sa akin. Nakakahiya naman. Pero gusto mo naman yan kaya sige lang ako. You are special to me, Trisha. Gusto ko maranasan at maramdaman mo na tratuhin ng espesyal. At maramdaman mong mahalaga ka sa akin. Napatitig siya sa mga mata nito. I'm afraid. Baka saktan mo lang ako, Edmond. Hanggat nasa bisig kita, hindi. Hindi ako papayag na makakawala ka sa akin pagkatapos ng nangyari. Nakarating sila sa Saud Beach, Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan tahimik, madalang ang mga tao, at maganda ang dagat. Namamangha niyang pinagmamasdan ng paligid at pakiramdam niya pribado ang lugar na ito kaya napalunok siya dahil naiisip niyang may gawin silang dalawa dito na huwag naman sana. Here's my gift. Sabi ni Edmond. Oh my God! Nanlaki ang mata niya at napatakip ng bibig. Malaking yate? Yes, lahat ng yan sa'yo. Pati ang malaking jet ski sa'yo na rin. Tinuro nito ang katabi ng yate. Akin? Gumastos ka ng malaki para dyan? Teka naman, hindi naman yata tama to para ako mahihimatay sa ginagawa mo Actually, ang buong isla na ito ay sa'yo, Trisha. This is my love for you. And this is my way to spoil you. Because you deserve it. Napalunok siya at hindi pa rin makapaniwala. Ganun ba kalalim ang pagmamahal nito sa kanya? Dapat niya na bang sabihin ang nararamdaman niya? Hinawakan niya ang kamay ni Edmond at hindi niya napigilan na halikan nito at yakapin. Thank you. I mean, hindi naman kailangan pero pinasaya mo ako ng sobra. Hindi ko alam kung ba't mo to ginagawa. Natigil siya sa paghikbi nang magsalita si Edmond. I love you, Trisha. Humiwalay siya at napatingin sa binata. Masuyo nitong inalis ang luha sa mga mata niya at ngumiti. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. I'm in love with you. Edmond. The burning desire I have for you is unbeatable. It makes me crazy, Trisha. Akala ko hindi ako makakaramdam ng ganito. Ganitong pagmamahal sa isang babae. Akala ko hanggang doon na lang yun pero ikaw, Trisha. Binigyan mo ulit ako ng rason para magmahal. You make me believe in love. Pinaniwala mo din ako na masarap ang magmahal sa paraang gusto at hindi pinipilit. Natulala siya at napatingin na lang sa mata ng lalaki. Pinisil nito ang kamay niya. At ngumisi pero bakas ang hiya sa mukha nito at ebidensya doon ang pamumula ng tenga nito. Handa akong gawin lahat sa'yo. Lahat ng hahamak sa buhay mo, hahadlangan ko. Lahat ng mananakit sa'yo, dadaan mo na sa akin. Mahal din kita. Hindi dahil sa estado mo, kundi dahil sa pagkatao mo. Mahal kita kasi ikaw si Edmond. You are my knight in shining armor. Ngumiti ang lalaki at niyakap siya. Napangiti siya at yumakap din dito. Pinuntahan nila ang malaking yate at namangha siya sa loob nito dahil kumpleto ang gamit at napakaganda ng interior. Thank you, Edmond. Always, love. Hinaplos nito ang buhok niya at pinakatitigan siya. Pilya siyang ngumiti at hinaplos ang labi ng lalaki at nagtaas ng kilay. Agad niya nakita ang pagnanasa sa mga mata nito. The burning desire is very evident to his hazel brown eyes na naging dahilan ng pagngiti niya. I want you. Malambing niyang sabi.
At sino ako para tanggihan ng baby girl? Happy birthday. Birthday girl. My only baby. Binuhat siya nito at naglakad papunta sa kwarto at inatake ng halik ang labi niya. Hindi ako ang nasa video. Nanginginig ang kamay niya habang pinapanood ang kumakalat na video nilang dalawa ni Charlie sa isang kwarto. Hindi siya makapaniwala sa napapanood niya. Wala siyang maalala na ginawa niya ang bagay na ito kasama ang dating nobyo. Kumalma ka, Tresha. Sabi ni Charity at hinagod ng likod niya. Halata namang hindi ikaw yan, no? Tignan mo nga, hindi mo naman katawan yan. Sabi ni Amanda na gigil na nakatingin sa cellphone. Sino ro nagpakalat niyan? Tanong ni Queenie. At sinarado ang pinto ng veranda bago siya tabihan sa sofa. Nasa ibaba ang mga reporters. Umiling siya at di niya na rin alam kung sino. Wala siyang idea at kung meron man naiisip niya lang ay si Marjorie. Napailing siya at sumikip ang dibdib niya. Hindi niya alam ano ba magiging reaksyon ni Edmond sa video. Kung napanood na ba nito yung kumakalat na skandal niya daw kuno. Huwag ka mag-alala, ayusin namin yan. Tinapik ni Megan ang hita niya. O, huwag ka na umiyak. Hahanapin namin kung sino ang source niyan. Hindi ka nila pwedeng kantiin dahil kami makakalaban nilang lahat. Sa sumunod na araw, hindi siya lumabas ng kondo niya. Hindi niya rin hawak ang cellphone niya para maiwasan ang social media. Wala siyang ginawa kundi mag-workout, kumain sa mga pinapadala ng kaibigan niya. Hindi na rin siya pumasok at nagpapasalamat na lang siya natapos na ang trabaho niya. Edmond? Natigilan siya na makita ang binata sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Umiwas siya ng tingin. Are you okay? Tanong nito at marahan siyang niyakap. Hindi siya sumagot at nanatili din ang mga kamay niya sa magkabilang gilid. Naninikip ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Ngunit wala siyang lakas para umiyak dahil ubos na siya. Humiwalay sa kanya ang binata at nagtatagis ang panga nito. Di ka na dapat pumunta dito. Alam ko hindi ka nasa video. I know that, love. Kabisado ka ang bawat sulok ng katawan mo. Kabisado ka ang bawat sulok ng mukha mo maging ang daliri mo sa kamay at paa. Umalis ka na. Mangyak-yak na sabi niya. Fine. Pumunta lang ako para makasigurong ligtas ka. Gusto ko makasiguro na wala magtatangka sa'yo dito. Iniwan ko si Lucas sa labas ng kondo mo. Kapag may kailangan ka sabihin mo sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Dahil napakalambing nito sa kanya. Wala siyang nakitang pandidiri, panghuhusga at galit sa mga mata nito. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam niya ang pag-aalala sa bawat haplos nito sa kanya. Hindi ka naniniwala? Nakangiti itong umiling habang hinahaplos ang kanyang pisngi. I know you can't do that. Hindi mo magagawa ang bagay na yung Tresha. Ako ang una mo. Ako rin ang nakakaalam sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Of course, hindi ako naniniwala sa video na yun. Pinanood ko na ilang beses. I'm sure you're not that. Hindi ikaw yung babae. Doon tumulo ang luha niya. Thank you. Ako nang bahala sa video. Magpahinga ka na dito at huwag kang lalabas. Nasa labas ng mga bodyguard mo. Hinalikan nito ang kanyang noo. Nagtatagis ang panga ni Edmond habang naglalakad siya papunta sa kotse. 2 gwardya lang ang kasama niya. Ngunit hindi naman siya dinumog ng mga tao. Ngunit marami naman itong tanong sa kanya. Yes, Tresha is my girlfriend. Kilala ko ang girlfriend ko at alam ko ang katawan niya. Sumakay siya ng kotse at agad na umalis doon. Pumunta siya ng bar kung saan nagtitipon ng mga kaibigan at pinsan niya. Nang makarating siya doon, dumiretso siya sa VIP room at nakita ang mga kalalakihang nagiinuman. Kumusta, Edmond? Tanong ni Chase. Can you do me a favor? Alam kong expert ka sa ganitong bagay, kaya naman gusto kong hanapin mo ang main source ng video. Burahin mo rin sa ibang site. Babayaran kita ng triple chase. Sure, man. Percy, your parents own the modeling agency kung saan nandun si Charlie at Marjorie, right? Gusto kong sirain mo silang dalawa. Kung kinakailangan na lumabas ang sikreto nila, mas okay. Gusto ko rin natanggalin mo silang dalawa at i-ban sa lahat ng agency na modeling. Triple ibabayad ko. Ngumisi si Percy at tinaas ang baso ng wine. Ako nang bahala sa kanila. Bro, talagang in love ka na ah? What can I do to help? Tinitigan niya ang kaibigan na dating kasabi ng gangster.
At ito ang gumagawa na maduming gawain para sa kanila. Ngumisi siya at uminom ng alak. Gusto kong hulihin mo si Charlie at ibigay sa akin. Triple rin ba ang bayad ko? Bigay mo ang gusto mong amount ng pera, ibibigay ko. Mariin niyang sagot. Walang pwedeng manakit kay Trisha. Hanggat buhay siya, hanggat nakakatayo siya. Sa tuwing naiisip niya ang mugtong mata nito, naninikip ang dibdib niya. Mas lalong dumadagdag ang galit na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim at uminom ng alak. Gusto niya nang matapos ang lahat ng ito. Nahuli na ng mga tao ko. Sabi ni Mark na kabababala ng cellphone. Ngumisi siya at napatango. Sa dating warehouse. Nagtagis ang panga niya habang naglalakad silang magkakaibigan patungo kay Charlie. Sumakay siya ng kotse. Iniisip kung paano niya babasagin ang mukha ng tarantadong lalaking yun. Tama na! Malakas na sigaw ni Charlie, na nakatali at puno ng dugo ang muka. Aamin na ako. Siguraduhin mo magsasabi ka ng totoo. Sino nagutos sa'yo? Ang management. Sila nagutos sa amin na sirain si Trisha nang sa ganun mabawi namin yung pagkakapahiya namin sa nangyari sa salon. Si Marjorie. Siya ang may idea ng lahat ng ito. Nanghihina na doon ang katawan ni Charlie. Malakas niyang binitiwan ng lalaki at sinipa ito sa tiyan. Tinawagan ang kanyang ama para linisin ang kalat sa warehouse at makasiguro na mananahimik si Charlie sa lahat na nangyari ngayong gabi. Trisha, tama? Pwede ba tayo mag-usap? Napahinto siya sa pagtatrabaho nang marinig ang malumanay na boses ng matandang babae. Nagangat siya ng tingin at gano'n na lang ang gulat niya nang makita kung sino ang mag-asawang nakatayo sa harapan. Ma'am? Gulat niyang tawag at napatayo. Ngumiti ng maliit ang matandang babae. Naistorbo ko ba ang trabaho mo? Hindi naman ho. Saan ho ba tayo mag-uusap? Nagpa-reserve ako ng restaurant. Sa malapit lang, para makabalik tayo agad. Hindi pa ako nakapagpakilala. I'm Fatima and this is my husband, Enrile. Nice meeting you. Bumalik na ulit siya sa trabaho. Nang marinig ang go signal ni Amanda. Wala na rin siyang narinig sa ilang reporters. Wala na rin siyang nabalitaan na skandal. Dahilan upang isipin niya na kagagawan yun ni Edmond. Hindi pa sila nagkikita at natatakot siya na baka iwan na talaga siya nito. Pero naniniwala siyang mahal siya ng lalaki. Narinig namin na ikaw ang girlfriend ni Edmond. Tama nga siya. You're pretty. Chinita at malakas ang appeal. Salamat po. Ano pong pag-uusapan natin? Narinig namin na nangyari kaya gusto kong tanungin kung okay ka na ba. Sa sobrang seryoso na Edmond sa'yo, madalang na namin siya makita sa bahay. At first I thought he would marry you when you are both living together. Tumawa si Fatima. Natigilan siya at napakurap. Akala niya maldita ang magulang nito. Dahil yun ang sinabi sa kanya ni Avon pero parang kabaliktaran ata yun. Alam mo, very conservative ako sa babaeng mapipili ng anak ko. I want a woman na classy, elegant, at galing sa mayamang pamilya because Edmond is living with a golden spoon on his mouth. Sabi ko, gusto ko rin ng babaeng kayang tapatan siya. Saad nito? Matagal na po kami magkakilala ni Edmond. Nabanggit niya nga po kayo sa akin pero dahil laging busy hindi rin po ako nakakapunta. Madalas ko nga na mabalitaan na lagi siyang nakasunod sa'yo at talagang binigyan kanya ng bodyguard sa dapat para sa kanya. He walks alone. Si Lucas na madalas niyang kasama siya nagbabantay sa'yo. Napayuko siya dahil kinakabahan siya sa pwedeng isipin ng ina ni Edmond. Natatakot siya na baka ilayo sa kanya ang lalaking mahal niya. Kung kailangan niyang ipaglaban ang nararamdaman niya para sa lalaki, gagawin niya kaya nagangat siya ng tingin. I love your son. Wala pong katumbas ng pagmamahal ko kay Edmond. Alam ko rin po na hindi niyo ako magugustuhan para sa kanya. Pero isusugal ko pa rin po ang lahat para magkatuluyan kaming dalawa. Pinaramdam po sa akin ni Edmond ng ibang klaseng pagmamahal. Pinaramdam niya rin sa akin ng kasiguraduhan na ako lang at wala ng iba. Please, ma'am and sir. Mahal ko po si Edmond. At kung sasabihin niyo sa akin na iwan ko siya, I'm sorry, hindi ko magagawa. Iha. Umiling siya at suminghap. I'm sorry, ma'am.
Ayoko pong iwan si Edmond. Napatango si Fatima at napangisi. Ganyan din ang sinabi sa akin ng anak ko. At na makita ko mismo ang mata niya. Namangiyak-ngiyak habang kausap ako. I know. He's in love. My son is a smiley guy. Palaging nakangiti. And he seems happy with you. At pakiramdam ko bumalik na siya sa akin. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya sa piling mo at wala naman akong karapatan na tanggalin yon. Naging magaan ang pag-uusap nilang dalawa kaya na makauwi siya. Nagulat siya at nandun si Edmond. Nakahanda na rin sa lamesa ang pinggan at ang ulam, dahilan para matakam siya at mapalunok. Welcome home, love. Ba't ngayon ka lang pumunta dito? 3 days? Anong ginawa mo sa 3 araw na yon? Tumawa ang lalaki at lumapit sa kanya pero siya ang umatras. Come on, love. May nasikaso lang ako sa kumpanya at isa pa. May nasikaso rin ako importanteng bagay. Talaga? And you didn't text me? Yumakap si Edmond sa kanya at malambing siyang sinayaw-sayaw. Ngumuso siya at parang may kung ano sa tiyan niya na nagwawala. Tiningala niya ang binata at nakita ang kislap ng kasiyahan sa mga mata nito. I miss you. Hindi tayo nagkita kaya akala ko hindi mo na ako mahal. What? Tumawa ng malakas si Edmond. Love, mahal kita. Umirap siya at sinilip ang pagkain. Ano ba yan niluto mo? Gutom na ako. Pork ribs, gaya ng kinikrave mo. Napasinghap siya at agad nanubig ang kanyang bagang. Umupo siya at humigop ng sabaw at napatango-tango. Pinanood siya ng lalaki na nakangisi at inayos ang buhok niya kaya natigilan siya at tumikim. Nga pala, sabi sa akin ni Amanda na inaasikaso mo yung video. Nalaman na ba ko sinong gumawa nun? Tumango si Edmond. It was Charlie's management. Nagalit sila dahil pinaban ko sila sa iba't ibang mall. Pinaalis ko na ang mga pangalan nila sa possible na guest na gaganapin sa fashion show. Ginawa mo yung bagay na yun? Yes, they hurt you. At hindi ako papayag na wala akong igaganti sa kanila. Isa pa konti pa lang yun sa kaya kong gawin. Gusto kong humingi sila ng tawad sa'yo. Ganon din ang management nila. Parang may kung anong natunaw sa puso niya sa mga sandaling yun habang pinagmamasa ng binata. Hindi niya alam kung anong mararamdaman at kung ano ang dapat niya maging reaksyon pero masaya siya. Masayang-masaya siya dahil sa wakas nahanap niya na talaga ang knight in shining armor niya. San mo ba kasi ako dadalhin? Tsaka ano ba to? Hotel? Inis siyang naglakad habang hawak ni Edmond ang kanyang kamay. Agad siyang nakarating sa isang malawak na kwarto. Nangunot ang kanyang noo nang makitang nakatakip ang bintana at wala siyang makita sa loob. Nasa loob na sila. Sabi ni Chase na sumulpot sa hallway. Sir, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Tinutulungan ko lang si Edmond pati na rin ikaw. O tama na yan, pumasok na tayo sa loob. Masungit na sabi ni Edmond at binuksan na nakasaradong pinto. Nang makapasok sila sa loob, nanlaki ang mata niya nang makita sina Charlie at Marjorie na hawak ng mga gwardya. Kasama ng mga ito ang management maging ang mga kilala niya, pati ang mga big boss sa ibang industriya. Surprise? Sabi ni Edmond at namulsa. Anong meron? Ba't nandito sila? Since sila ang may kasalanan sa lahat na nangyari sa'yo, gusto ko humingi sila mismo ng tawad sa'yo. Hindi lang basta paghingi ng tawad kundi maging ang pagluhod sa harapan mo gagawin nila. Ano? Pero hindi naman kailangan, Edmond. Kung di mo sila hayaan na magpaliwanag sa'yo, mauulit na nga nangyari. Inakbayan siya ni Edmond. Pwede mo ring sampalin si Marjorie kung gusto mo. Sumenyas ito sa mga kaibigan. Papasukin na ang mga reporters. Let's start the show. Nakangising ani Mark at natawa. Mas lalong nanlaki ang mata niya dahil sunod-sunod na pumasok ang mga reporters. Nakita niya ang gulat sa mga kasama nila sa loob, lalo na ang management nila Charlie at Marjorie, na hindi inaasahan na nangyari. Tumabi silang dalawa ni Edmond. Ngunit sina Mark at Chase nasa unahan para magbantay. Totoo po ba na kayo ang nagkalat ng video? Ano po masasabi niyo ngayong nalaman ni Mr. Zapanda ang pagsisinungaling niyo? Tumikim ang presidente.
Ikinalulungkot ko ang nangyari. At nandito kami sa inyong harapan upang humingi ng tawad. Yes, the management knows everything. Dala lamang ng galit sa pagitan nila tatlo, nagkaroon ng maling aksyon laban kay Trisha Roncales, na dating nobyo na aming modelo na si Charlie. Napasinghap siya. Hindi niya talaga inaasahan na kayang bayaran ni Edmond ang lahat ng tao sa harapan nilang dalawa. Pumiyok agad ang boses ni Marjorie. I was too angry to do that. Galit na galit ako dahil inagaw niya ang boyfriend ko at sa kagustuhan ko mawala siya sa paningin namin. Gumamit ako ng maling paraan para mapaalis siya. Siya naman kasi may kasalanan pero alam kong mali ako. Humihingi kami ng tawad kay Trisha Roncales. I'm sorry. Sabi naman ni Charlie. I'm really sorry, Trisha. Patawarin mo sana ako sa lahat na nagawa namin. I want you to kneel. Umalingaw-ngaw ang boses ni Edmond. Lahat ng kamera napunta sa kanila, kaya umayo siya ng upo at bahagyang dumikit sa gwardiya na nakabantay sa kanya. Eleganteng naglakad si Edmond sa gitna na para bang pagmamay-ari nito ang buong kwarto, na kailangan siyang sundin ng mga ito dahil kung hindi, ipagigiba nito ang buong building. Bakit gagawin niyo ng talent namin? Sigaw ng manager. Ginawa na namin ang makakaya namin, Mr. Zapanta. Nasabi na rin namin ang katotohanan. Natakot ang girlfriend ko sa ginawa niyo. Naantala ang pangarap niya ng dahil sa inyo. She was depressed, stressed, and yet yan lang ang gagawin niyo? Gusto kong lumuhod kayo. Gusto kong tignan niyo ang girlfriend ko habang ginagawa yon. She is my queen, and every person that harmed her will never leave this place unharmed. Edmond, now kneel! Pinalat mo otoridad na boses ni Edmond ang narinig. Napasinghap siya at sunod-sunod na lumuhod ang mga ito sa harapan niya. Kahit napipilitan na lang. Kitang-kita niya ang ngiti ni Edmond habang nanonood at tinanguan ng isang reporter. Natapos ang maikling press conference, hindi niya na nakita pa ang dalawa. Dahil mas mabuti na rin yun. Dahil baka makasampal na talaga siya. That was a blast! Nakakatawa itsura ni Marjorie. Tsaka ang powerful na Edmond ha. Nandoon ang family niya pero grabe pa rin. Saad ni Megan at Charity. Nakakatakot ang boyfriend mo, Trisha, pero ang hot at guwapo. Ano, do you feel better now? Nakangiting tanong ni Yvonne. Sa lahat na nangyari sa mga nakalipas na linggo, yes. Tsaka okay na rin yun para malinis ang... Agad siyang napangiwi at di natuloy sasabihin ng maamoy ang alak. Tumayo siya habang hawak ang bibig. Dumiretso ng banyo at doon nagsuka na para bang walang katapusan. Dumalo sa kanya sina Yvonne at Charity, habang si Megan at Amanda naman ay kumuha ng towel at tubig. Si Queenie naman nakataas lang ang kilay at nanonood sa kanila. Ayos ka lang ba? Himala at ayaw mo ng alak. Lahat sila'y natigilan lalong-lalo na siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Natulala sa isipin na baka nga buntis siya. Dinagdagan pa yun ang tawa ni Queenie at ang bahagyang pagpupunas ito ng pisngi niya. Oh my God! Napatakip si Yvonne ng bibig. Hindi ako sigurado. Lumapit siya sa kalendaryo at natigilan ng walang marka ng red pentel pen ang mga araw na dapat magkakaroon siya. 3 months na akong delayed. Trisha! Oh my God! Ninaw na kami ng baby mo ah! Buntis na ang huling masikip nating kaibigan. Saad ni Megan, na mapang-asar na nakatingin sa kanya. Nangilid ang luha sa mata niya. Hindi pa man siya sigurado, dahil ngayon lang siya nagsuka at nakaramdam ng kakaiba. Pero masaya na agad siya. Sigurado ako magiging mabuti kang mommy. And make sure na dapat alam ni Edmond yan ha. Naku, excited kami para sa inyo. Natawa siya at hinaplos ang maliit niyang tiyan habang nakayakap sa kanya ang 4 niyang kaibigan. Malamig na hangin ang nakasalubong sa kanila ni Edmond. Nasa yate sila at magkayakap habang pinagmamasa ng paglubog ng araw. Naisip niyang dito na mismo sabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang saya. Anong iniisip mo? Bulong ni Edmond habang hinahalik-halikan ng balikat at leeg niya. Iniisip ko na sobrang saya ko na nakilala kita, Edmond. Sobrang saya ko kapag kasama kita. Sobrang payapa ng puso ko tuwing katabi kita. Alam mo yun? Akala ko hindi na ako makakahanap ng pagmamahal eh.
Pero nung dumating ka, gumaan ang lahat. Pinadali mo yung buhay ko. Noong bata pa siya, tinalikuran na siya ng mga magulang niya. Nag-aral siya kasabay ng pagtatrabaho. Kahit gusto niya humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya, hindi niya ginawa. Hindi siya kailanman nakaramdam ng pagmamahal. At hindi niya naranasan ng alagaan at pagsilbihan ni numan. You deserve to be treated right, Trisha. Nandito ako para ibigay yun sa'yo. I'm happy, Edmond. Akala niya noon si Charlie ang makakasama niya. Dahil okay silang dalawa, match kumbaga. Naging dependent siya noon sa taong akala niya may plano para sa kanya. At ang taong akala niya tunay na magmamahal sa kanya. Ang dami niyang pagkakamali noon. Natuto lang siya. Dahil inalagaan din siya ng mga kaibigan niya. Naipakilala ka ni Chase sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na lalapitan lang kita at papanoorin. Pero alam kong kapag nilapitan kita, mas lalo lang mag-uumapaw ang kagustuhan kong hawakan ka. Tapos, sumayaw ako sa harapan mo. That was my first time. Isa pa yung pagsayaw mo sa akin. Kaya paano kita lulubayan kung alam ko may epekto ako sa'yo? Natawa na lang siya at sandaling natigilan. Dahil excited siyang malaman ni Edmond ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero alam mo kung saan ako masaya? Yes, love? Masaya ako kasi alam kong tayo ang endgame ng kwentong nasimulan natin. Na tayong dalawa, magkasama habang buhay. Ngumiti si Edmond sa kanya. Hindi na rin ako makapaghintay na ibuhos sa'yo lahat ng pagmamahal ko. Hindi na rin ako mapakali tuwing iisipin kong magsasama tayo sa isang bahay at gigising sa umaga na magkatabi sa isang kama. At bababa tayong dalawa na naririnig natin ang tawanan ng mga anak natin. I want to spend a lifetime with you, Trisha. Lumuhod si Edmond sa harapan niya. Wala siyang idea na magsasabay pa talaga na sorpresahin nila ang isa't isa. May inilabas itong singsing, emerald cut, diamond eternity ring, na halatang mamahalin. Binili pa sa isang mahal na brand. I'm so in love with you, Trisha Roncales. Gusto kong pakasalan ka at ibuhos lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti siya. I'm in love with you too, Edmond. Will you marry me? Naiiyak siyang tumango dito. At halos, hindi na siya makapagsalita sa emosyong lumulukob sa kanyang sistema. Tinaas niya ang kamay at napangiti nang makita ang magandang singsing sa daliri niya. Meron akong sasabihin. What's that? Humugot siya ng malalim na hininga. Kinuha ang purse niya. Sumunod sa kanya si Edmond, ngunit pinigilan niya ito. Sa sobrang emosyonal niya, hindi niya na alam, pero namumugto ang mata niya at halos di na makakita ng dinaraanan. Kinailangan niya pang kumapit sa railings. Lumapit siya kay Edmond pabalik at inalalayan siya. Love, what is this? Open it. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa box. Tumango na lang siya at ipinakita ang ultrasound at pregnancy stick. Our wedding gift will be out in 7 months. Nakangiting sabi niya. Love. Niyakap siya nito at narinig niya ang maliit na hikbi ni Edmond. Magiging daddy ka na. Matutupad na natin yung gusto nating dalawa. Yung bumuo ng pamilya. Humiwala ito sa kanya at hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi para halikan siya sa labi. Nakakatawang silang dalawa lang ang nasa yate. At ang buwan lang, ang tanging nilang witness sa sorpresa nila sa isa't isa. Pinanood niya ito na haplosin ng ultrasound at walang patid pa rin ang luha sa mata nito habang tinatawagan ng mga magulang. Yes, Mommy. She's safe here. Yes, pupunta kami agad. Yes, Dad. Hindi ko papapagurin si Trisha. Yes, I will marry her. I will call the wedding organizer right away. Yes, Dad. Tagapagmana ko. Hindi naman halatang excited. Ngumisi si Edmond at niyakap siya. Hindi ko inaasahang gugulatin mo ako, Trisha. I have no idea of what will happen. Ginulat mo rin naman ako na mag-propose ka. Akala ko magpapahinga lang tayo dito. Pinakatitigan nila ngayon ang isa't isa. Napailing siya at hinalikan ng labi ng mapapangasawa.
Siya na yata talaga ang pinagpala ng may kapal. Binigay sa kanya ang pamilya niya na inaasam. Years later, nagpalakpakan silang lahat ng ikasal sina Avon at ang asawa nitong si Chase. Nakakatuwa pa na hindi niya inaasahan na ang dalawang ito ang magkakatuluyan. At sila pa ang ikakasal sa taon na ito. Napangisi siya at tinignan ng kaibigan niya na umiiyak-iyak at yumayakap sa mga magulang nito. Akalain mo sila magkakatuluyan? Natatawang sabi ni Charity na may nobyo na ring isang magaling na engineer. Kaya nga tanda ka pa na ayaw na Avon dyan. Nakangising sabi ni Amanda. Diba, Queenie? Ayaw niya dyan tas magugulat tayo kasal na. Maarte lang yan pero soft-hearted pa din. Hindi mo rin kasi masasabi kung makakatuluyan mo o hindi ang isang tao, diba? Iba talaga gumawa ng paraan ng tadhana. Ilang taon na rin na nakalipas nang ikasal sila ni Edmond. Ilang taon na rin ang dumaan. Mas lalo silang nadagdagan. Nagkaroon sila ng 3 anak at nag-aaral na rin ng mga ito ng elementarya. Habang ang panganay niya, nagtapos na ng grade 6 at ngayon high school na. Congrats sa bagong kasal! Trisha! Super saya ko nandito kang babae ka. Akala ko ipagdadamot ka pa sa akin ni Edmond eh. Hindi ko pwedeng mawala sa kasal mo, no? Nangako ako sa'yo. Si Megan na lang ang wala habang si Queenie complicated pa yung status ng relationship nila ni Mark. Wala pa rin forever. Congrats, hindi ka na virgin. Tumawa silang 5 at nagyakapan. Bago sila dumiretso ng reception. Hawak ni Edmond ang bewang niya habang pinapanood nila ang 3 anak na nakikipag-usap sa kambal ni Amanda sa hindi kalayuan. Ilang taon na rin na nakalipas at sa bawat taong dumaan, mas lalo niyang nakilala ang kanyang asawa. Sa labas naman ng kanilang tahanan, isa siyang sikat na interior designer. Kumain ka na? Aniya kay Edmond. Ikaw din, kumain ka na. Tumangulang siya. Nakakatuwa talaga tong si Avon, no? Naalala ko kasi dati ayaw niya talaga kay Chase. Tignan mo nga ngayon, hindi na halos sumiwalay sa asawa. I still can't believe it too, na sila magkakatuluyan. All I know is Chase like Avon. Hindi ko alam na seryoso pala siya. Sa ilang taon nilang mag-asawa, ilang event nilang pinuntahan nila. Dahil kilala ngang zillionaire ang asawa niya, hindi rin nakatakas sa kanyang pagiging abala nito at ang madalas na pagpapapansin ng mga babae. Maging siya, kilala rin sa iba't ibang bansa bilang asawa ng pinakamayamang negosyante. Mommy, I want their leche flan po. Sabi ni Twinkle, ang bunso. Ate Era wants it too. Here, nilapag ni Edward. Panganay niyang anak, ang isang plato sa harapan. Pumila ako para dyan, no? Nanla kaya mata ni Twinkle. Hey, thank you kaya Edward. Gusto ko pa talaga to kanina kaso dami pong pila. Bahagyang kinurot ng panganay niya ang pisngi ni Twinkle. Anything for you, 2 princesses? Napanguso siya at tinignan ng mga anak. Laging si Edward na nag-aasikaso sa mga kapatid nito. Si Era naman lumaking spoiled at magastos na bata kaya laging pinagagalitan ng asawa niya. Ngunit sa huli lagi rin namang naaawa si Edmond. Si Twinkle naman ang bunso, na malambing ngunit may pagkamaldita. Tumatawa siya habang hawak ang mikropono. Avon, simple lang ang regalo namin sa iyo Isang private helicopter at private island para sa inyong mag-asawa. Anong simple dun? Gulat na tanong ni Avon sa kanya. Teka, nakakalula naman yung regalo niyo sa amin? Actually, si Edmond ang nakaisip niyan. Ayaw niya ng pera kasi marami na si Chase nun. Nagtawa na ng lahat ng bisita at napapailing na lang ang iilan. Ngunit si Avon gulantang pa rin at di makapaniwala. Nang dumating ang gabi, sila na lang ang natira sa mahabang lamesa habang pinapanood ang payapang langit at pinapakinggan ang alon ng dagat. Kumusta naman kayo ni Trisha? Tanong ni Chase kay Edmond. Nakakatatlo na kayo We're okay. Sobrang maayos ang buhay namin na magkasama. Akalain mong ipinakilala ko lang siya sa iyo, umabot kayo ng kasal? Naaalala ko noon, gusto mo pa siyang maging designer ng bahay mo. Pero nagdalawang isip ka. Yun naman pala. Siya pala yung ibabahay mo dun sa bahay na pinapagawa mo.
Tumawa siya at pinagmasdan ng asawa habang umiinom sila ng alak. Ang mga bata ay napagod kaya mabilis ding nakatulog. Sa loob na maraming taon, nakasal sila ni Trisha. Hindi niya akalain na mas may isasaya pa pala ang buhay niya. Lumaki siyang mayaman agad. Napapaboran ng mga luho at gusto. Lumaking kaswal na humawak ng ginto sa tuwing may gustong bilhin. Pero nang makilala niya si Trisha, ang asawa niya, natuto siya mag-ipon at magkaroon ng sariling trabaho para sa pamilya nila. I can't live without her, Chase. I love Trisha so much. Tumawa si Chase at tinignan din ng asawa na napapaligiran ng mga kaibigan. Mahal na mahal ko rin si Avon. Wala na ako mahihiling pa sa buhay kong to. I love Megan too, kahit di niya ako gusto. Nakangusong sabi ni Mark. Si Percy kaya, kailan na amin kay Queenie? Umirap si Percy, tinaas ang gitnang daliri. Shut up. Nagtawanan sila habang binabantayan ng asawa at nobya na nagiinuman. Habang pinagmamasdan naman ni Trisha, ang asawa, napangiti na lang siya at ibinalik ang paningin sa mga kaibigang babae. Sa kabilang banda, napatitig naman si Edmond kay Trisha. Habang tumatagal, mas lalo niyang minamahal ang kanyang asawa at mas lalo niya nakita ang purpose niya sa buhay habang nasa tabi niya si Trisha. Lumapit siya dito. Hinalikan niya ang noon nito. Napangiti nang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila bago sila nakarating sa magandang buhay na ngayon ay tinatamasa nilang dalawa. Ang buhay na walang hanggan. The end.